Celebox. Mula nang makilala ni Winner ang best friend ng kuya niya na si Nikolai, ay naging crush niya na ito. Kaya naman nang tumuntong siya sa tamang edad na 18, ay nagtapat na siya rito. Pero tinawanan lang siya nito at sinabing, masyado pa siyang bata. Pero bakit bago ito umalis at magtungo sa ibang bansa, ay hinalikan muna siya nito. Makalipas ang 5 taon, akala ni Winner ay wala na siyang feelings sa best friend ng kuya niya. Pero nagkamali siya. Dahil nang muli silang magkita ay, muli na namang inangkin ni Nikolai ang labi niya. At hindi lang yun. Hiniling pa ni Nikolai sa mga magulang niya na pakasalan siya nito. Gusto kita, Nikolai. Namumulang sabi ni Winner sa kaibigan ng kuya niya. Hindi naman agad sumagot si Nikolai. Bagkus naiiling itong hinawakan siya sa balikat. Makinig ka. Hindi porket 18 ka na, pwede ka nang maglasing ng ganyan. Dapat matuto kang i-handle ang sarili mo dahil dalaga ka na. Sino ba ang mga kasama mo at nagpakalasing ka ng ganyan? Agad na kinuha nito ang bag niya matapos iyong mahulog sa lapag kanina. Tara na, ihahatid na kita. Pag nakita ka ng kuya mo ng ganyan ang hitsura mo, tsak na magagalit talaga yun sa'yo. Anito saka siya inalalayang lumakad. Pero imbes na sumunod dito ay huminto siya. Naiinis kasi siya. Oo, lasing nga siya pero alam niya ang ginagawa niya. Nakumuha siya ng lakas ng loob sa alak para lang makapagtapat sa kaibigan ng kuya niya. Pero heto to, at pinasok lang sa tenga saka diretso din palabas sa kabila. Mukhang hindi nito inintindi ang pagtatapat niya. Alam mo, Nikolai, gustong-gusto talaga kita kahit dati pa. Nung high school ako, natutuwa ako kapag nag-sleepover ka sa house namin kasi nasisilip kita sa library ni kuya kahit sandali lang. Pero nung nagka-business kayo, bihira na kitang makita. Wala ka namang girlfriend, hindi ba? Aniya rito na muling napailing na hinarap siya. Winner, best friend ako ng kuya mo at nakababata kanyang kapatid. Kaya hindi pwede ang iniisip mo sa akin. Masyado ka pang bata para mag-isip ng ganyan. Marami ka pang makikilala. At bukod doon, parang kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Anito saka ginulo ang buhok niya. Naiinis siya sa ganong trato sa kanya. Pakiramdam niya ay bata lang ang tingin nito sa kanya kahit 18 na siya. Huwag mo ang guluhin ang buhok ko. Nakakainis ka. Aniya saka padabog na pumasok sa kotse ni Nikolai. Hindi niya ito kinakausap kahit pa salita ito ng salita. Naiinis talaga siya. Akala niya pag 18 na siya ay magagawa na siyang magustuhan ni Nikolai. Hindi pala. Malapit na tayo. Baka gusto mo nang idilat yung mata mo. Alam kong nagtutulog-tulugan ka lang. Anito sa kanya na lalo niyang kinasimangot. Paki mo, I hate you. Aniya saka nagmamadaling bumaba paghinto ng kotse ni Nikolai. Pagbaba niya ay agad na bumungad sa kanya ang kuya niya na salubong ang kilay. Hoy Win, anong problema mo? Bakit ka nagpakalasing ng ganyan? Gusto mo bang ipadala na talaga kita kila mommy at daddy sa Canada? Banta sa kanya ng kuya niya na agad naman niyang ikinahinto. Hinarap din niya ang kuya niya na namumula sa galit. Okay, fine. Tutal, lagi mo namang sinasabi sa akin yan, kuya. Then, sige, payag na akong pumunta kina mommy sa Canada. Sabi lang niya sa kapadabog na tinalikuran ang kuya niya. Tinigdan din niya ng masama si Nikolai, bago siya tuluyang umakyat sa kwarto niya at nagkulong. Samantala napapakamot ng batok si Nikolai, nang tinignan siya ng kaibigang si Lay. Anong problema ng babaeng yon? Sinasaniba na naman ng masamang espiritu. Aba, umaabuso na siya sa akin, porket siya ang bunso. Grabe siya. Ako ang naturingang kuya pero parang ako ang laging kawawa sa kanya. Anilay sa kanya, saka siya tinignan. Ano ba kasing nangyari doon? Sarap pilipitin ng liig. Himutok pa rin ito na kinangiti na lamang niya. She confessed her feelings.
Aniya na tinawanan ng kaibigan. Talaga? Tapang talaga ng babaeng yon. Anito saka naiiling na tumawa. Alam mo, Tanong niya nang inisihan ng kaibigan bago siya inakbayan. naman, ikaw lang naman ang walang alam kasi manhid ka. At syempre, kabisado ko ang kilos ng kapatid ko. Kaya alam kong dati ka pa gusto nun. Anito sa kanya na inilingan niya. Bakit parang okay lang sa'yo? Aniya. Ano ba dapat ang gawin ko? Damdamin niya yon. Anito na inilingan niya. At saka tiwala ako sa'yo na hindi mo papatulan ng spoiled brat na yon. Anito. Wala na siyang nagawa nang biglang akbayan siya ni Lay at ayaing pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok nila ay nakita nila si Winner na pababa ng hagdan at nagtungo sa kusina. Bunso, patimpla naman ako ng kape. Kami ni Nikolay. Ani Lay sa kapatid. Alam niya na inaasar lamang ito ni Lay, pero imbes na sumakay sa trip ng kuya niya, ay sumungaw ito mula sa kusina. Ayoko, bahala kayong dalawa dyan. Anito saka muling bumalik sa kusina. Maya-maya ay lumabas ito. May bitbit ng tray. Oh, ayan, mabilaukan ka sana. Anito sa kanya. Dahil sa kanya ito nakatingin ang sabihin yon. Salamat. Sabi niya pero irap lang sinagot nito sa kanya. Bait ng bunso ko ah. Wala itong laso na. Anito sa kapatid. Saka kinuha ang isang tasa ng kape. Ganon din ang ginawa niya at sabay nila iyong hinigop. Pero unang higop pa lang niya ay bigla na lang itong nabuga. Sobrang alat nito kaya napatingin sa kanyang kaibigan. Hoy, anong problema? Tanong nito. Ang alat. Aniya saka binitawan ng tasa. Maalat? Pero bakit? Sakto lang naman ang sakin. Anilay saka kinuha ang tasa niya at humigop. Paghigop nito ay agad din ito iyong nabuga. Anak ng tipaklong naman, Winner. Bakit ang alat ng kape ni Nikolay? Tanong nito. Pero hindi sumagot si Winner. Bagkus ay dinaanan lamang sila nito, saka mabilis na pumasok sa loob. Mukhang binuhos yata nito ang lahat ng asin sa lagayan. Sa tindi ng alak nito. Hoy, Nikolay. Ano bang sinabi mo sa kapatid ko? Bakit ang tindi ng topak nun? Tanong nito. Sinabi ko lang na parang kapatid lang ang tingin ko sa kanya. Na masyado siyang bata para sa akin. Aniya na inilingan ni Lay. Kaya pala. Anito saka naiiling na tinignan siya. Pagpasensyahan mo na ang kapatid ko. Itapon na lang natin to. Tapos dun tayo sa sala. Inom na lang tayo. Anito sa kanya. Tumango naman siya dahil parang gusto na rin niyang mag-inom. Ilang oras na ang lumipas sa wakas ay tumahimik na rin ang kuya niya sa labas. Hindi kasi siya makatulog dahil iniisip niya ang mga sinabi ni Nikolay sa kanya. Hindi niya matanggap na kapatid lang ang tingin nito sa kanya. Malamang lasing na ang mga yun dahil sa tagal ng inuman nilang dalawa. Aniya sa sarili, saka tangkang lalabas. Pero nahihiya kasi siya dahil sa mga pinagtapat niya rito. Tapos ay pinainom niya pa ito ng kape na parang galing sa dagat. Sa dami ng asin na nilagay niya kanina. Napapabuntong hininga na lamang siya. Habang dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto at sumilip. Tahimik na ang paligid. Bababa na sana siya nang biglang lumabas si Nikolay sa kwarto ng kuya niya. Papasok na sana ulit siya sa kwarto niya nang biglang may humawak sa kamay niya. OMG, Shete, ang puso ko, nagtatatalon sa kaba. Aniya sa sarili saka hinarap si Nikolay, nakasalukuyang malamlam ang mga mata dahil sa matinding kalasingan. Bakit narito ka pa? Akala ko umuwi ka na. Aniya sa kapilit na inaalis ang kamay nito sa kamay niya. Hintayin mo ko. Kung talagang gusto mo ko, huwag kang makipag-boyfriend at magpaligaw sa kahit na sino. Anito na medyo bulol. Halata sa boses nito na lasing na to.
pinagsasabi mo? Akala ko ba parang kaibigan lang pagtingin mo sa akin? Aniya rito. Ako ang bahala sa sarili ko. Tatanggap ako ng manliligaw at sasagutin ko silang lahat. Inis niyang sabi sa sarili. Anong gusto mong gawin ko? Buruhin ko ang sarili ko sa kakahintay sa'yo? Aniya rito nang bigla siya nitong halikan. Nanlalaki ang mga mata niya nang tignan niya to. Hindi siya makapaniwala na nakalapat ang labi nito sa labi niya. Hoy, first kiss ko yun. Aniya sa mahinang tinig nang pakawalan nito ang labi niya. Nakita niyang ngumiti ito at saka nagpaalam. Bye, hinatid ko lang ang kuya mo sa kwarto niya at saka gusto lang kitang makita bago ko umalis. Anito saka siyang nginitian at tinalikuran. Hahabulin sana niya ito at sasabihin niya na pwede namang matulog sa guest room. Pero walang lumabas na tinig sa labi niya. Hanggang sa tuluyan na itong nakaalis. Isang buwan na ang lumipas at pumunta at pumasyal si Nikolai sa bahay nila. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagpapakita sa kanya. Matapos niya akong halikan, ni anino niya nawala na. Inis niyang sabi. Dati-rati naman ay madalas itong pumasyal sa kanila. Pero ngayon kahit anino nito ay hindi niya nakikita. Hindi naman niya matanong ang kuya niya dahil nahihiya siyang magtanong. Hindi tuloy niya alam kung umiiwas ba ito sa kanya dahil sa sinabi niya rito o dahil sa halikan nila noon. Nasa ganon siyang sitwasyon nang tumunog ang cellphone niya. Kinapa niya agad ang bulsa at tinignan kung sino ang nasa screen ng cellphone niya. Nakita niya ang pangalan ni Eloisa. Kaya agad siyang napangiti at sinagot ang tawag. Hello, bakit bigla kang napatawag? Tanong niya sa kaibigan. Hoy, bruha, yung Prince Charming mo. Nakita ko kanina dito sa airport, kasama ang brother mo. Anito, na biglang nagpabuhay sa dugo niya. Wala naman, out of town sila kuya, kaya paanong biglang nasa airport sila? Tanong niya pa, pero biglang naputol ang tawag nila ng kaibigan. Nalobat kasi ang cellphone niya, kaya wala siyang nagawa kundi i-charge muna ito at naghintay sandali bago binuksan. Nang mabuksan ang cellphone, ay agad siyang tumawag sa kuya niya, na agad din naman itong sinagot. Kuya, nasan ka? Bakit sabi ni Eloisa nasa airport ka at kasama si Nico? Anong ginagawa niyo dyan? May out of town business ba kayo ulit? Sunod-sunod niyang tanong. Huminahon ka nga, Winner. Wala akong out of town. Hinatid ko lang si Nikolai sa airport dahil ngayon ang flight niya papuntang Amerika. Pinapapunta na siya ng mga magulang niya sa Amerika dahil may sakit ang daddy niya. Siya na munang mag-handle ng business nila ron hanggat hindi pa gumagaling ang daddy niya. Mahabang paliwanag ng kuya niya. Pero isa lang ang tuluyang pumasok sa isipan niya na agad nagpatulo ng luha niya. Aalis ng bansa ang taong mahal na mahal niya. 5 taon ang lumipas. Nakapasa na siya sa board exam at tapos na rin siya sa pagiging intern sa isang pampublikong ospital. Graduation na rin niya. Kaya biglang umuwi ang kanilang pamilya galing Canada. Masaya na siya sa buhay niya dahil halos narating na niya ang lahat. Lagi niyang kasama ang mga kaibigan niya at ang manliligaw niyang si George. Halos 2 taon na niya itong manliligaw. At talaga namang napakatyaga nito. Kahit na noon pa man ay tinapat niya na ito. Na hindi pa siya handa sa pakikipagrelasyon. Nasa ganun siyang posisyon nang biglang nagsalita ang kuya niya buhat sa kanyang likuran. Biruin mo, ang pasaway na kapatid kong to ay isa ng lisensyadong nurse. Anilay, ang kuya niyang walang ginawa kundi ang asarin siya at bisiti ng malala. Agad niyang nilingon ito para habulin ng hampas nang bigla siyang natigilan. Hindi niya kuya ang nasa harapan niya kundi si Nikolai. Habang nakangiti at nakatingin sa kanya. Nikolai? Aniya sa mahinang tinig. Anong ginagawa mo rito? Kailan ka pa dumating? Tanong pa niya na hindi magawang itago ang pagkagulat. Di binibisita ka. Congratulations nga pala.
Flowers for you. Nito saka inabot sa kanya ang isang punpo ng bulaklak na kulay puti. Salamat. Maikli niyang sabi saka binaling ang tingin sa lalaking tumawag sa pangalan niya. Si George. May dala rin itong bulaklak na mabilis ding inabot sa kanya. Humalik din ito sa pisngi niya na hindi naman niya iniwasan. Mommy, Daddy, and Kuya Nikolai. Siya nga po pala si George. George, silang mga magulang ko at si Kuya Nico. Siya naman ang best friend ng kuya ko. Pakilala niya sa mga to. Sinadya niyang dugtungan ng kuya ang pangalan ni Nikolai dahil ayaw niyang isipin pa nito na may gusto pa rin siya rito. Baka bigla na naman kasi itong umalis. Ngumiti naman ang mga magulang niya kay George pero tila alanganin yun. Lalo na kapag napapatingin sila kay Nikolai. Kinagagala ka naming makilala. Kami ang mga magulang ni Winner. Sumama ka na rin sa bahay. May munting salo-salong magaganap. Aya ng mga magulang niya kay George. Sige po. Gusto ko rin po kasing makilala kayo. Nito saka tumingin sa kanya. Alanganin siyang napangiti rito dahil hindi siya komportable na ipakilala ito sa mga magulang. Pero Mom, baka may lakad po sila George ngayon. Gaya ko, graduation din niya, hindi ba? Aniya nang biglang nagsalita si Nikolai. Oo nga naman tita, graduation din niya. Malamang may lakad din sila ng family niya. Ani Nikolai, natila sinang-ayunan naman ang mga to. Okay lang naman, kilala naman ni Mommy si Winner. Kaya siguradong ayos lang kahit mamaya na ako umuwi. Ani George na kumindat pa sa kanya. Uy, ano ka ba? Nakakahiya kina tita. Alam ko na pinaghanda ka rin nila ngayon. Kaya tomorrow na lang tayo lumabas. Suwestyon niya na nginitian na lang ni George. Napatingin din ito kina Mommy na tila humihingi ng dispensa. Oo nga pala, iho. Nakakahiya naman sa magulang mo kung pinaghanda ka nila tapos sa amin ka sasama. Ani ng kanyang ina. Hanggang sa nagpasya na si George na bukas na lang sila mag-dinner. Nang makaalis na si George ay agad siyang umangkla sa braso ng ina at inaya na itong umuwi. Sobrang namiss kita, Mom, Dad. Buti po umuwi na kayo. Akala ko kasi itong si Kuya lang makakasama ko sa graduation ko eh. Ang lungkot nga po. Buti na lang at nandito kayo. Aniya na agad kinasimangot ng kuya niya. Akala mo naman gusto rin kitang kasama. Ang maldita mo kaya. Anito na inismeran lamang niya. Saka muling hinarap ang ina. Mom, alam mo yang si kuya? Lagi po kong inaasar. Sumbong niya. At ako pa talagang sinumbong mo ha? Mom, alam mo ba yung bunso nyo na yan? Napakatagal magtelebabad sa telepono. Halos 5 oras kong makipaglampungan dun sa lalaki kanina na mukhang labanos. Ani ng kuya niya, na lalong kinasama ng mukha niya. Kuya, George ang pangalan niya. Bakit labanos ang tawag mo sa kanya? Dahil mukha siyang maputlang maputi. Para siyang lalaking binabad sa suka sa sobrang putla. Hindi kayo bagay. Anito. At kanino ko bagay ha? Aniya rito. Sa kapatid nitong si Nicholas. Diba nakilala mo na si Marcus? Di hamak na, mas gwapo naman ang kapatid nitong kaibigan ko. Anito saka tumingin kay Nikolai at kumindat. Pero imbes na sumang-ayon si Nikolai sa kuya niya, binigyan nito ang kuya niya ng isang masamang tingin na labis niyang pinagtakhan. Sa bagay, gwapo nga yun. Pagsang-ayon niya sa sinabi ng kuya niya. Nakita na niya si Marcos noon nang dumalaw ito sa kuya niya. Mula rin kasi noon ay nagpapapansin na yon sa kanya. Pero hindi niya yon pinapansin. Kasi masyado na siyang broken-hearted sa kuya nitong si Nikolai. Okay, fine. Mamaya i-chat ko siya na pwede na siyang pumunta sa bahay para manligaw. Aniya. Saka tumingin sa hindi maipintang mukha ni Nikolai. Ayos lang naman siguro sa'yo na ako ang maging hipag mo, hindi ba, Kuya Nikolai? Tanong niya. Pero imbes na sagutin siya nito, mommy niya ang hinarap nito. Mas mabuti pa siguro tita,
Umuwi na po tayo. Siguradong nakahanda na po ang mga pagkain sa bahay. Nito habang nakangiti sa ina. Agad din namang nagkayayaan ng uwi kaya agad din silang sumakay sa van. Ilang minuto lang ang lumipas ay agad na silang nakauwi sa bahay. Nagtungo na muna siya sa kwarto at mabilis na naligo. Pero paglabas niya'y muntik na siyang mapasigaw sa gulat nang makitang nakatayo si Nikolai sa gilid ng kanyang banyo. Ay, ano ka ba? Bakit ka nariyan? Ginulat mo naman ako. Aniya sabay hawak sa dibdib. Mabuti naman at nagulat kita. Anito na agad nagpataas ng kilay niya. Mabuti naman at nagulat mo ko? Bakit ka ba narito sa kwarto ko, ha? Aniya sa mataas na tinig. Para ipaalam sa'yo na naiinis ako sa pagpayag mong magpaligaw sa kapatid kong si Marcus at sa lalaking maputla kanina. May gigil na sabi nito. Saka siya hinapit sa baywang at isinandal sa pinto ng banyo. Anong ginagawa mo? Impit niyang sabi. Pero mapagparusang halikang iginawad nito sa kanyang mga labi. Napaawang siya sa pagkagulat. Pero yun pa ang lalong naging dahilan para lalong galugarin ni Nikolai ang labi niya. Matagalang halik na yon. Kaya habol ang hininga niya habang napapatingin dito. Agad niyang iniiwas ang tingin kay Nikolai at mariing hinawakan ng tuwalyang nagtatakip sa hubad niyang katawan. Walang hiya kang manyakis ka. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Nasaan sina kuya at mommy? At saka, sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na pumasok dito at halikan ako, ha? Impit na sigaw ni Winner. Nasa baba silang lahat. Aniya nang biglang nagsisigaw ito. Kuya, may rapist na nakapasok sa kwart. Sigaw nito pero agad niya itong hinapit lalo sa baywang at kinabig lalo palapit sa kanya. Napakuyom ang kamay niya nang masamyo niya ang mabangong katawan ng dalaga. Pag hindi ka tumigil, Winner, hahalikan kita ulit. Banta niya na bahagyang ikinalaki ng mga mata nito. Pero bigla rin namang itinaas ang kilay. Akala niya'y tatahimik na to, kaya binitawan na niya ang baywang nito. Pero bigla itong tumakbo at tambang sisigaw na naman. Kaya bigla niyang hinila ito muli. Kaso bigla naman itong na out of balance. Kaya sabay silang bumagsak sa kama. Habang nakapaibabaw sa kanya si Winner. Lumayo ka nga, Nikolai. Baka makita tayo nila, mommy. Nanginginig na sabi ni Winner habang tinutulak siya. Alam niyang naiilang ito sa ayos nilang dalawa, lalo na at nakatapis lamang ito ng tuwalya. Kaya panay ang angat nito sa tuwalya. Paano kung ayoko, Winner? Umuwi ako sa Pilipinas para makita ka. Akala ko hinihintay mo ko dahil yun ang sabi ko sa'yo nun. Pero bakit nagpaligaw ka? Plano mo ba talaga na tanggapin ang panliligaw ng kapatid ko? Mahina niyang sabi kay Winner habang hinahawi ang buhok nito. Sa totoo lang ay gustong-gusto niyang halikan muli si Winner. Gusto niyang maramdaman muli ang labi nito. Aaminin niya na nagsiselo siya. Umalis siya at nagtungo sa Amerika dahil ayaw niyang maging hadlang sa mga pangarap nito. Lalo na at napakabata pa nito noon. Pero mukhang mali yata ang naging desisyon niya. Pakiramdam kasi niya kanina kay Winner ay nagbago na ito. Please naman, Nikolai, lumabas ka na muna. Kailangan kong magbihis at isa pa, baka biglang dumating sila kuya. Hindi maganda ang itsura natin. Anito nang biglang bumukas ang pinto at dumagundong ang malakas na tinig ng kanyang kaibigan. Anong ibig sabihin nito, Winner, Nikolai? Malakas na tanong ni Lay habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanila ni Winner. Agad na siyang itinulak ni Winner at niyakap ang sarili. Kukumutan sana niya ito pero biglang lumapit sa kanya si Lay at tinulak siya palayo. Kinuha nito ang kumot at agad na binalabal sa katawan ng kapatid bago siya hinarap. Dumating din ang mga magulang ni Win at Lay at agad na nagulat sa nakitang senaryo sa loob ng kwarto.
Ikaw ang magpaliwanag sa akin, Nikolay, at ayusin mong pagpapaliwanag mo dahil kung hindi, sasabog ang mukha mo sa akin. Kahit kaibigan kita, hindi ko hahayaan na paglaruan mo ang kapatid ko. Mariing sabi ni Lay sa kanya, saka siya kinwelyuhan. Pananagutan ko siya. Matagal na kaming may relasyong dalawa. Bago ko umalis noon ay may nangyari na sa aming dalawa. Aniya, dudugtungan pa sana niya ang sasabihin, pero natagpuan na lamang niya ang sarili sa sahig habang dumudugo ang labi. Sinuntok kasi siya ni Lay at plano pang sundan ng isa kung hindi lang hinawakan ng ama ni Lay. Gago ka, tapos iniwan mo ang kapatid ko at nagpunta sa ibang bansa. Kung patayin kita ngayon dito, hayop ka. Dumadagundong na sabi ni Lay sa kanya. Alam niyang galit na galit sa kanya ang kaibigan, pero hindi niya nahahayaan pang mapunta sa ibang atensyon ni Winner. Magpaliwanag ka, Winner. Huwag kang tumahimik. Mahinahon ngunit may diing sabi ng ama nito. Daddy, hindi po totoo ang sinasabi niya. Nag-kiss lang kami nun, pero walang nangyari sa aming dalawa. Ani Winner, habang hawak-hawak ang kumot na nakatabing sa katawan. Hindi malaman ni Winner kung ano ang sasabihin. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Paanong may nangyari sa kanila ni Nico nun? Tumingin siya sa gawin ni Nico, habang pinapahira nito ang labi na pumutok. Nagtama ang mata nilang dalawa, pero hindi niya mabasa sa mga mata nito kung ano ang nasa isip at plano. Bakit nito sinasabi sa mga magulang at kuya niya na may nangyari sa kanila? Nikolay, sumunod ka sa akin. Utos ng daddy niya bago siya naman ang binalingan nito. At ikaw naman, Winner, ayusin mo ang sarili mo. Sumunod ka rin sa baba. Ani ng daddy niya, saka mabilis na tumalikod at bumaba kasama ang ina. Natahimik lang na tinanguan siya. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Naiwan silang tatlo kasama ang kuya niya. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin to, Nikolay. Sa kapatid ko pa. Anito saka siya tinignan. Ano pang ginagawa mo rito? Mauna ka nang sumunod kay daddy. Tingin mo, iiwan ko ang kapatid ko sa'yo. Anilay na tumingin sa kapatid. Lumabas ka na. Sigaw nito. Agad namang lumabas si Nico. Pero bago ito tuluyang lumabas ay, tinapunan muna siya nito ng isang tingin, bago mabilis na bumaba. Lumapit sa kanya ang kuya niya, at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Ayusin mo ang sarili mo. Bumaba ka ron at ako ang bahala sa'yo. Kapag sinabi ni daddy na kailangan niyo magpakasal ni Nico, tututol ako at sabihin mo lang ngayon kung hindi ka handa at ayaw mo. Anito sa kanya. Hindi niya malaman ang sasabihin sa kuya niya na namumula ang mga mata. Halata rito ang nagbabadyang luha. Kahit pala lagi silang magkaaway ng kuya niya, ay hindi siya nito hahayaang madihado. Kuya, anong gagawin ko? Ang totoo, matagal ko na siyang gusto. Alam mo naman yun, hindi ba? Pero maniwala ka, walang nangyari sa aming dalawa nun. Kaya hindi ko alam kung bakit niya sinasabi sa akin yun ngayon. Aniya. Hanggang ngayon ba, gusto mo pa rin siya? Seryosong tanong nito sa kanya, na agad niyang tinanguan. Bumuntong hininga ang kuya niya, saka naiiling na tumayo at ginulo ang buhok niya. Sige na, mag-ayos ka na, tapos sumunod ka sa baba. Anito na agad tumayo at lumabas. Nang maisara ng kuya niya ang pinto, ay napakagatlabi siya saka naiiyak na nagbihis. Agad siyang nagbihis at bumaba. Nadatnan niya ang daddy niya na seryosong kinakausap si Nikolay. Sabay pang napatingin ng mga ito nang mapansin ang presensya niya. Umupo ka na. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Kailangan mapag-usapan ang kasal ninyong dalawa. Ani ng daddy niya na agad naman niyang kinanganga. Pero daddy, wala namang nangyari sa amin ni Nikolay. At isa pa, kakagraduate ko lang. Aniya, pero sinamaan siya nito ng tingin.
Final na ang desisyon ko. Nikolay, kailangan kong makausap ang mga magulang mo. Papuntahin mo sila rito. Ani ng daddy niya, na agad namang sinang-ayunan ni Nikolay. Pero daddy, angal pa niya pero hindi siya nito pinansin. Agad itong tumayo at tinawag ang kanilang ina. Nakatingin siya sa kuya niya at nahuli niyang masama ang tingin nito kay Nikolay. Traidor ka. Sikmat ng kuya niya kay Nikolay, nanginisihan naman ni Nikolay. Tatawa-tawa ka pa dyan. Hindi pa tayo tapos na dalawa. Ani ng kuya niya, saka umakyat sa kwarto nito at iniwan sila. Bakit mo ginawa yun? Bakit kailangan mo magsinungaling na may nangyari sa atin kahit na alam mo namang wala? Tanong niya. Dahil ayokong makakilala ka ng iba. Pero sabi mo sa akin, hindi mo ko magugustuhan dahil parang kapatid lang ang tingin mo sa akin. Seryoso kong pakasalan ka, Winner. Anito. Pero bakit nga? Nakakapagtaka naman kasi. Aniya. Saka napapangusong umupo sa upuan. Maya-maya pa'y tumabi si Nikolay at hinawakan ang kamay niya. Hindi mo na ba ako gusto? Tanong nito na kinaangat niya ng tingin. Nagtama ang mata nila at nakita niyang seryoso ito habang nakatingin sa kanya. Sabihin mo lang kung nawala ng pagmamahal mo sa akin. Willing akong ligawan ka. Sisiguraduhin ko na magugustuhan mo ulit ako. Anito na kinapulahan ng mukha niya. Dapat lang talaga naligawan mo muna ang kapatid ko. Hindi ako papayag na maikasal ang kapatid ko sa'yo na wala akong nakikitang effort mula sa'yo. Anilay na nasa likuran nila. Parehas pa silang nagulat nang hawakan ng kuya niya ang kamay niya at alisin sa pagkakahawak ni Nikolay. Umakyat ka na sa kwarto mo. Mag-uusap pa kami nitong lalaking to. May kailangan siyang ipaliwanag sa akin. Ani Leo na tinanguan lang niya. Nakita niya kasi ang kaseryosohan sa mukha nito nang tignan si Nikolay. Kapag ganito ito ay hindi siya nakikipagtalo kasi siguradong bibingo talaga siya. Kahit naman madalas silang mag-away ng kuya niya, alam niya kung kailan dapat ito pakinggan sa hindi. Pero kuya, huwag mo siyang sasaktan ha? Aniya na sinamaan siya ng tingin. Napatikom siya ng bibig at agad na tumayo. Alis na ako. Aniya. Nakita niyang ngumiti si Nikolay at tila sinasabing siya na ang bahala. Isang malakas na suntok ang binigay ni Leo kay Nikolay, dahilan para mapaupo siya. Tinignan niya ito at nakita niya ang namumulang mata nito. Shit, Nikolay. Sabihin mo sa akin, hindi mo paglalaruan ng damdamin ng kapatid ko. Alam kong alam mo na gustong gusto ka niya, pero kung wala ka namang nararamdaman para sa kanya, umatras ka na. Ako na ang bahala kay Daddy. Hindi ko hahayaan na masaktan ng kapatid ko. Kahit kaibigan kita, magkakalimutan tayo. May riing sabi nito sa kanya, kaya dahan-dahan siyang tumayo at nilapitan nito. Mahal ko si Winner noon pa. Takot akong tanggapin sa sarili ko dahil 10 taon ang tanda ko sa kanya. Seryosong sabi niya. Kaya nga ako biglaang umalis nun. Pero ibang usapan na pala nung nakita kong may ibang umaaligid sa kanya. Natakot ako na baka bigla niyang sagutin ng lalaking kasing edad niya, kumpara sa akin na kasing tanda ng kuya niya. Mahabang paliwanag niya. Nakita niyang napahilamos ng mukha ang kanyang kaibigan. Saka siya muling tinignan. Siguraduhin mo lang na hindi mo sasaktan ng kapatid ko. Kaya kitang ibaon ng buhay sa oras na paiyakin mo siya. Anito saka siya tinignan. Ayos ka lang? Tanong nito sa kanya na tinanguan naman niya. Tandaan mo, babantayan ko ang bawat kilos mo. Anito saka siya inayang uminom. Kinabukasan ay maagang dumating si Nikolay, gaya nga ng sabi nito. May mga dala itong pagkain na para bang namamanhi ka na. Magandang umaga po, tito-tita. Bati ng kaibigan niya sa mga magulang niya na kasalukuyang nanonood sa sala. Magandang umaga rin sa'yo.
Mamaya rin ay bababa na si Winner. Ani ng ama niya na muling binaling ang tingin sa balitang pinapanood. Dalhin mo na sa kusina yan, tapos bumalik ka rito, kape tayo. Masakit pa ang ulo ko sa dami ng nainom natin kagabi. Aniya saka humigop ng kape. Agad namang dinala ni Nikolay ang mga dala sa kusina. Maya-maya lang ay nakita niya si Winner na pababa ng hagdan. Gulong-gulo ang buhok nito na para bang sumabak sa gyera. Nakapantulog din ito at higit sa lahat ay pakamot-kamot pa ito ng mata. Saang gyera ka ba nagpunta? Bakit hindi ka na muna nagsuklay bago bumaba? Aniya na tinawanan ng kanilang ina. Bakit ba? Kailangan ko bang mag-makeup bago bumaba ng kwarto? Kakain lang naman ako nagugutom na kaya ako. Anito saka dumiretso sa kusina. Sasabihin niya sana na nasa loob ng kusina si Nikolay. Pero hindi siya nito pinapansin. Wow! Ang daming pagkain! Anong meron? Ngayon lang ako nakaramdam ng gutom Anito sabay dukot ng hipon sa palabok. Ang sarap! Kahapon kasi nawalan ako ng ganang kumain dahil sa mga nangyari. Kaya heto tuloy ako. Gutom na gutom. Kainis na Nikolay yun. Madaldal na ani niya. Manang, penge po akong plato. Aniya na hindi tinitignan ng taong inutusan. Panay lang kasi ito sa pagdukot sa pagkain. Mahiya ka naman. Kumain ka nga ng maayos. Dukot ka ng dukot yan. Aniya rito pero inirapan lamang siya nito. Ang arte mo naman. Ano naman ngayon kung nagkakamay ako? Sikmat pa rin ito. Maganda ka nga, dugyot ka naman. Sigurado ako mamaya, lulubog ka sa kahihiyan. Aniya rito. Manang, ang tagal mo naman. Nasa na po yung plato? Mauubos ko na po to Anito. Kanina ko pa inaabot yung plato. Kaso masyado kang busy sa pagkain, kaya hinayaan na lang kita. Ani Nikolay, na agad nagpahinto sa pagsubo ni Winner. Halos masamid si Winner sa huling sinubo niya nang marinig ang baritonong tinig ni Nikolay. Dahan-dahan din siyang napalingon at nakumpirma nga niya na si Nikolay ang nasa likuran niya. Anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Napapalunok na tanong niya. Hindi siya yumuyuko pero tingin niya namumula ang mukha niya sa sobrang kahihiyan. Diba sabi ko sa'yo na liligawan kita? Anito saka kumindat sa kanya. Nagsamid-samida naman si kuya sa sinabi ni Nikolay sa kanya. Sagwa, kung kailan ka tumanda ng ganyan, saka ka pa lumandi Nikolay. Sabi ng kuya niya saka sila tinalikuran. Aalis na nga ako rito. Sumasama ang pakiramdam ng sikmura ko. Anito saka sila tuluyang iniwan. Nang sila na lang ni Nikolay sa kusina, ay pasimple niyang inayos ang buhok niya. Nakakainis talaga yung si kuya. Hindi man lang ako pinigilang pumunta rito. Nakakahiya ang itsura ko. Mahinang bulong niya sa sarili na narinig din naman ni Nikolay. Maganda ka pa rin kahit hindi ka magsuklay. Anito na sinamaan niya ng tingin. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Hindi nga nagsuklay tapos maganda pa rin ang plastic mo. Aniya sa kanya ito tinalikuran. Kailangan niyang mag-ayos. Kung alam lang niya na pumunta rito ng ganon kaaga si Nikolay, nag-makeup sana siya bago bumaba. Pero hindi lang pala kay Nikolay siya mapapahiya ng husto, kundi pati na rin kay George. Nanadat na niyang pinapapasok ng daddy niya. OMG! Parang gusto na lamang niyang magpalunok sa lupa. Oh lupa, pakiusap, kainin mo na ako. Nakakahiya itong itsura ko. Aniya na narinig ng kuya niya. Hindi ka kakainin ng lupa, isusuka ka nun. Ani Leo na kinasimangot niya. Tatakbo na sana siya paakyat ng kwarto nang biglang may umakbay sa balikat niya. Si Nikolay. Nakangisi ito habang nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo, Nikolay? Alisin mo nga ang kamay mo sa balikat ko. Baka kung anong isipin sa atin ni George. Aniya, na imbes alisin ay mas lalo pa siyang kinabig nito. Magandang umaga sa Win. Para nga pala sa'yo.
Ani George saka inabot sa kanya ang isang bouquet of red roses at isang malaking teddy bear at chocolates. Inabot naman niya yon at agad na nagpasalamat. Salamat dito. Nag-abala ka pa. Kung alam ko lang na ganito rin kaagad darating, sana nakapag-ayos naman ako ng sarili ko. Aniya saka alanganing ngumiti rito. Kahit hindi ka mag-ayos, maganda ka pa rin. Kahit nga bagong gising ka at walang kahit na anong makeup sa muka, masasabi kong maganda ka talaga. Puri ni George sa kanya. Bago nito napansin ang braso ni Nikolay na nakapulupot na sa gitnang baywang niya at wala na sa balikat. Hoy, yung kamay mo, naliligaw. Alisin mo nga. Aniya sa mahinang tinig. Pero imbes na sumunod ay, mas lalo pa siyang hinapit ni Nikolay. Hindi mo ba ako naririnig? Impit at gigil na bulong niyang muli. Sumunod naman na ito, pero pagbitaw nito sa kanya, ay bigla nitong kinuha ang rose na binigay ni George, kasama ang chocolate at teddy bear. Ako na ang bahala rito. Anito, aangal pa sana siya pero inakyat na ni Nikolay ang mga kinuha nito. Kaya hinayaan niya na ito at hinarap na lang si George. Hindi na siya nagpalit pa ng damit dahil nakita na rin naman ito ang ayos niya, kaya bahala na itong tiisin ang itsura niya. Medyo nagtagal si George sa bahay nila. Nagkwentuhan pa sila para sa plano nilang pag-aaplayan. Sa totoo lang ay mabait talaga si George. Pero talagang hanggang kaibigan lang ang kaya niyang ibigay dito. Tinapat na rin niya ito at sinabi rin niya na si Nikolay ang taong gusto niya. Nauunawaan naman siya nito. Kaya niyakap na lamang niya ito bilang pasasalamat. Hindi naman na ito nagtagal pa sa kanila. Umalis na rin ito kaagad. Kaya naman nagmadali siyang umakyat sa kwarto niya para kumprontahin at kuhanin kay Nikolay ang mga binigay ni George. Kaibigan niya si George, kaya pinapahalagahan niya ang bagay na binibigay nito. Pero pagkapasok niya ng kwarto, wala roon ng gamit at si Nikolay. Saan naman kaya nagpunta ang taong yun? Humanda talaga siya sa akin. Aniya sa sarili saka nagmamadaling lumabas para hanapin si Nikolay. Paglabas niya ng kwarto, nakasalubong niya ang kuya niya. Nakakunot ang noo habang sinasalubong siya. Hoy, Win, pumunta ka nga sa kwarto ko at paalisin mo doon si Nikolay. Doon ba naman niya dinala lahat ng binigay sa'yo ni Labanos? Parang tanga na pinagsususuntok ang teddy bear na walang kalaban-laban. Nakakainis. Kung kailan tumanda saka naisipang lumandi. Ani ng kuya niya. Agad naman siyang nagtungo sa kwarto nito at doon niya nadatnan si Nikolay. Nakaupo sa kama ng kuya niya at sinusuntok ang walang labang teddy bear na hawak-hawak. Parang tanga lang. Aniya saka nagmamadaling lumapit at kinuha ang teddy bear na malapit ng makalasang isang mata. Ano ka ba? Bakit mo naman ginaganito ang teddy bear ko? Aniya rito, na lalong nagpasama sa mukha nito. Hoy Nico, umayos ka. Kung kailan ka tumanda, saka ka umaastang bata. Ani Leyna lumapit sa kaibigan. Umalis na ba siya? Tanong ni Nikolay na parang batang nakasimangot. Huwag kang ang gumanyan. Tinapat ko na yung tao na hindi ko siya gusto. At kaibigan lang tingin ko sa kanya. Aniya, na biglang nagpaliwanag ng mukha ni Nikolay. Tumayo ito buhat sa kama ng kuya niya at lumapit sa kanya. Talaga? Willing ka nang ikasal sa akin? Sabi nito. Magtutuli ka nga. Ang sabi ko, tinapat ko na yung tao na kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Hindi ko sinabing magpapakasal na ako sa'yo. Aniya saka tumalikod at lumabas. Nadatnan niya sa harapan ng pinto ang mommy at daddy niya. Anong ginagawa niyo sa tapat ng pinto ni kuya? Aniya sa mga ito na parang mga nahuling bata. Huwag niyo pong sabihin na nakikinig kayo sa usapan namin. Tanong niya sa mga magulang niya. Hindi naman anak, ang sa akin lang ay mabait na bata rin naman si Nikolay. Kilala ko na rin naman siya at ganun ka rin. At saka diba, gusto mo naman talaga siya dati pa. Tanong ng mommy niya. Mommy, alam po ba ninyo na
Pinahirapan ako ni Nikolay noon. Hindi niya ako pinapansin. Sanabihan niya pa ako na parang kapatid lang niya ako. Tapos ngayon, gusto niya na akong pakasalan. Manigas siya. Aniya saka ngumuso. Lumipas ang isang linggo. Patuloy pa rin si Nikolay sa pagpunta at panliligaw sa kanya. Natanggap na rin siya sa isang kilalang ospital. Hinahatid at sinusundo siya ni Nikolay. At madalas din silang kumakain sa labas. Madalas kasi ay gabi ang shift niya sa ospital. Tawagan mo na lang ako mamaya kapag susunduin na kita. Ani Nikolay. Tumango naman siya bago siya ambang lalabas ng kotse. Pero natigilan siya at agad napaharap kay Nikolay. Nang hawakan ito ang kamay niya. Pagharap niya, isang mabilis na halik sa labi ang ginawa nito sa kanya. Dahilan para mahampas niya ang dibdib nito. Agad naman na hinuli ni Nikolay ang kamay niya. At iyon naman ang hinalikan. I love you, Win. Anito sa kanya na alam niyang pinamulahan ang muka niya. Ano ka ba? Nasa harap tayo ng ospital. Baka may makakita sa atin. Nakakahiya. Aniya na agad nitong nginitian. Okay, sige, aalis na ako. Mag-ingat ka. Tawagan mo ko kapag tapos na ang shift mo. Anito na tinanguan na lamang niya bago siya tuluyang lumabas. Nang makalabas na siya, tinanaw niya muna ito. Kumaway ito bago tuluyang pinaandar ang kotse at umalis. Habang siya naman ay pumasok na sa loob ng ospital na kanyang pinapasukan. Hating gabi na pero busy pa rin ang lahat ng mga nurse at doktor sa loob ng emergency. Masyadong maraming dinadala ngayon ng mga naaksidente. Parang ang dami naman yatang naaksidente ngayon Aniya sa kasamahan na nurse. Paano ba yan? Mamaya darating na yung sundo ko. Ikaw na lang dito Di bale, mamaya rin narito na ang kapalitan ko. May kasama ka na. Aniya na tinanguan ng kasama niyang nurse. Pero bago tuluyang matapos ang shift niya, ay mas lalo pang naging busy nang may dinalang isang babae. May saksak ito sa gilid at halatang nag-aagaw buhay. Nagmadali siyang lumapit dito at tumulong nang biglang may dumating pang isang pasyente. Sumisigaw ang kasama nito na agad niyang nakilala. Kuya? Aniya saka nagmamadaling lumapit dito. Kuya, anong nangyari? Sino ang... Hindi na niya natuloy pang sasabihin nang makita si Nikolay. Duguan ito at walang malay. Agad nanlambot ang tuhod niya at muntika na siyang matumba. Buti na lang at naging maaga pang kuya niya at nasalo siya. Papunta na siya rito. Kausap ko siya sa cellphone dahil susunduin ka na raw niya. Pero biglang nawala ito sa linya. Tumawag ako ng tumawag hanggang sa may sumagot sa akin at sinabing na disgrasya nga raw si Nikolay. Pagdating ko nga sa pinangyarihan, nakita ko si Nikolay na wala ng malay habang duguan. Paliwanag ng kuya niya. Agad siyang lumapit para tumulong pero nanginginig ang kamay niya. Kaya nalaglag ang hawak niyang stethoscope. Nasa ganun siyang sitwasyon nang hawakan ng isang nurse ang kamay niya. Saka siya sinabihan ito. Kami na ang bahala dito, Win. Ani ng kaibigan niyang nurse. Marahil ay alam nito na hindi siya makakatulong dahil mas natataranta siya kaysa sa mga to. Pinalayo siya ng mga ito kaya hinawakan na lamang siya ng kuya niya. Ngayon ay alam na niya ang pakiramdam ng pamilyang naghihintay lamang sa labas kapag nakikita ang pamilyang nag-aagaw buhay. Ngayon lang din niya nalaman na kahit pala may alam ka sa medisina, hindi mo basta magagamit ang nalaman mo kapag pamilya mo o taong mahal mo na ang sangkot. Tumagal sa operating room si Nikolay. Kaya naman ang lumabas ang doktor ay agad silang lumapit at nagtanong. Sinabi nitong ayos na raw ang kalagayan ni Nikolay. Pero may ilang linggo raw itong hindi makakalakad dahil ang kanang hita raw nito ay nabugbog ng husto. Tumango naman sila at nagpasalamat. Makalipas ang ilang oras ay nagkamalay na rin si Nikolay. Agad lumapit ang mga magulang ni Nikolay kaya hindi na muna siya lumapit. Pero maya-maya lang ay may mahinang tinig na tumatawag sa pangalan niya. Win,
Nariyan ka. Ani Nikolay sa mahinang tinig. Napangiti naman ang ina ni Nikolay sa kanya. Oo nga naman iha, lumapit ka rito at nang mapabilis ang pagaling ng anak kong to. Biro ng mommy ni Nikolay. Salamat naman at okay ka na. Natakot talaga ako na baka agaya ng ibang dinadala rito. Mawala ka rin sa amin. Hindi mapigilang iyak ni Winner. Natatawa naman na nagsalita ang kuya niya sa likuran niya. Hindi siya pwedeng mamatay. Masamang damo yan. Ani Leo, saka nakipag-handshake sa mahinang si Nikolay. Di ba Nikolay? Tanong pa nito na nginisihan naman ni Nikolay. Makalipas ang 1 linggong pananatili ni Nikolay sa ospital, pinayagan na itong makauwi ng doktor nito. Kaya naman inayos na ni Winner ang lahat ng mga gamit nito na iuuwi. Nakaayos na ang lahat ng gamit mo. Naayos ko na rin ang gamot na kailangan mong inumin sa loob ng 1 linggo. Aniya saka lumapit sa kanya at tinignan ang benda niya sa noo. Mabuti naman at naghihilom na ang tahi sa may noo mo. Aniya saka ngumiti. Ang ganda mo talaga. Anito sa kanya. Saka hinawakan ang kamay niya. Pupunta ka ba mamaya sa bahay? Tanong nito sa kanya pero kuya niyang nagsalita. Hoy, mamaya mo na landiin ang kapatid ko. Nasa likod niyo lang ako. Ani Leo, na sumimangot ng tignan ng kaibigan. Kung kailan talaga tumanda, saka natutong lumandi. Anito kay Nikolay. Saka kinuha ang ilang bagat, inilabas para dalhin sa sasakyan. Oo, dadaan ako mamaya sa bahay niyo para bisitahin ka. Hindi pa kasi tapos ang shift ko, kaya si kuya na munang maghahatid sa'yo. Huwag kang mag-alala, sa inyo ako dediretso mamaya. Aniya. At gaya nga ng napag-usapan, nauna ang kuya niya para maihatid si Nikolay sa unit nito. Gabi na at pasado 9:00 na nang tignan ni Nikolay ang orasan sa dingding. Huwag kang mag-alala, papunta na raw si Winner. Ani Leo habang hawak ang cellphone. Anong oras na kasi? Kung nag-ingat lang ako, di sana. Naihahatid ko ng safe si Winner. Aniya nang inisihan ng kaibigan. Huwag ka ngang mag-alala dyan. Matanda na siya. Kaya na niya ang sarili niya. Hindi ko lang talaga mapaniwalaan na ganyan mo kagusto ang kapatid ko. Anito. Maski rin naman ako, hindi ko alam na mamahalin ko ng ganito ang kapatid mo. Aniya na agad na patingin sa pinto nang may nag-doorbell. Ayan na yata siya. Anito na agad lumapit sa pinto at binuksan. Nakita niya si Winner. Nakangiting tumingin sa kanya. Andito na ako, Nikolay. Ani Winner na agad lumapit sa kanya. Parang hindi mo ako nakita. Ani Leo na sumimangot nang hindi pa rin pinansin ng kapatid. Ay nako, ewan ko sa inyo. Aalis na nga ako, Nikolay. Yang kapatid ko, huwag mong gagawa ng hindi maganda. Ani Leo. Saka kinuha sa center table ang wallet at cellphone. Pero bago tuluyang umalis ay, inirapan muna nito ang kapatid. Saka naiiling na tumalikod. Pasaway. Anito bago tuluyang umalis. Ilang oras nang nakakalipas ay hindi pa rin sila nag-iimika ni Winner. Hanggang sa binasag na nito ang katahimikan nilang dalawa. Nakainom ka na ba ng gamot mo? Tanong nito na agad niyang tinanguan. Oo, pinainom na ako ng kuya mo kanina bago ka dumating. Aniya na tinanguan nito. May kailangan ka ba? Tubig or juice? Hindi ka ba nagugutom? Gusto mo ipagluto kita? Tanong nito sa kanya. Tubig na lang sana. Aniya. Naagad naman itong kinuha sa ref at iniabot sa kanyang isang baso ng mineral. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong niya saka itinulak ang gulong ng wheelchair at lumapit kay Winner. Halata kasi dito na dumidistansya ito sa kanya. May problema ka ba? Bakit parang iniiwasan mo ko? Tanong niya. Nakita niya na parang naiiyak na naman ang mga mata nito. Ano ba ang problema? Bakit ka umiiyak? Tanong niya.
Kasi kung hindi dahil sa akin, hindi ka naman maaaksidente. Dapat kasi hindi mo na lang ako sinundo noon. Di sana hindi ka naka-wheelchair ngayon. Nito habang umiiyak. Hinawakan naman niya ang mga kamay nito at hinila paupo sa kandungan niya. Teka, mabigat ako. Nito sa kaakmang aalis na sa pagkakaupo nito sa hita niya. Okay na ako, dito ka lang. Niya saka hinawi ang buhok nito at pinunasan ng luha sa pisngi ni Winner. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may kasalanan sa nangyari. Ginusto ko na sinusundo kita at iparamdam sa'yo na seryoso ko at mahal talaga kita. Niya na agad kinaangat ng tingin nito sa kanya. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na nagustuhan mo ko. Nito saka yumakap sa kanya. Ako rin, hindi ko akalain na magugustuhan ko ang nakababatang kapatid ng kaibigan ko. Sa bagay, kahit sino naman ay magugustuhan ka. Niya saka iniharap si Winner sa kanya. I love you, Winner. Niya na tinugunan ni Winner ng isang damping halik. Ano ba yan? Kinikilig ako. Ni Winner, habang hawak ang dalawang pisngi na namumula. Bahagya naman niyang kinurot ang tungki ng ilong ni Winner at dinampian din ito ng mabilis na halik. Kung kinikilig ka, ganun din ako. Sa tanda kong to, ngayon ko lang naranasan ng ganito sa kapatid pa ng kaibigan ko. Pero Win, gustong gusto talaga kita. Sana pakasalan mo ko. Yun dahil sa mahal mo ko at hindi dahil sa gusto nila uncle at auntie. Niya na kinakagat labi ni Winner. Saka mabilis na tumango. Oo, papakasal ako sa'yo. Nito saka mabilis na yumakap sa kanya. Pero agad din naman niyang inilayo ito sa katawan niya. Halata ang pagkagulat sa mukha ni Winner nang tignan siya. Ano kasi Win? Diyan ka na lang muna tapos dito na lang muna ako. Mahirap na. Niya, nalalong nagpataka sa mukha ng dalaga. Alam mo na, babae ka, lalaki ako. Baka kasi hindi ako makapagpigil. Niya na biglang kinapula ng mukha ni Winner. Halata na nagets nito ang tinutukoy niya. Agad itong lumayo at nagtungo sa ref at kumuha ng inumin. Tama, dyan ka lang. Tapos dito lang ako. Nito na bahagyang nagpatawa sa kanya. Ilang buwan pa ang lumipas, magaling na't nakakalakad na si Nikolai. Katunayan niya na ay nasa isang restaurant sila ni Winner dahil monthsary nila. Buksan mo. Niya kay Winner. Nang iabot niya rito ang isang kulay pulang kahon. Namimilog ang mga mata ni Winner nang makita ang laman ng kahon na iniabot ni Nikolai. Isa itong singsing na may malaking bato sa gitna. Will you marry me? Nito sa kanya. Saka kinuha sa kanya ang kahon at hinugot mula roon ang singsing. Hinawakan ng kamay niya at saka muling tinanong. Winner, gusto kitang pakasalan. Hindi dahil sa gusto ni Uncle na pakasalan kita, kundi talagang mahal na mahal kita. Hindi ko kakayanin na mawala ka pa sa akin. Nito sa kanya, nang biglang nagsigawan ang mga tao sa paligid. Pumapalakpak din ang mga ito habang hinihintay ang sagot niya sa tanong ni Nikolai. Kaya naman ang tumango siya ay isang malakas na hiyawan buhat sa mga tao ang nangingibabaw sa kabuuan ng restaurant. Grabe ka! Hindi ko akalain na gagawin mo to. Niya kay Nikolai habang sinusuot ang singsing sa daliri niya. Pagkatapos noon ay kinabig siya nito at hinalikan sa labi. Alam nilang namumula ang mukha niya nang kumala sa mga labi nila sa isa't isa. Pero kahit ganon ay talagang kilig na kilig siya. Nasa ganon silang sitwasyon nang tumunog ang banayad na musika. Dahilan para ayain siya ni Nikolai na sumayaw sa gitna. Ganon din ang ilang mga couple na sumasabay sa kanila. Gabi na nang ihatid siya ni Nikolai sa bahay nila at nadatnan niya roon ang mga magulang ni Nikolai. Agad siyang nagbigay galang sa mga to.
bago umupo sa sofa. Ano pong meron dito? Bakit po narito po kayong lahat? Nagulat pa siya dahil pagdating nila sa garden ng bahay, ay naroon ang lahat ng mga kasamahan niya sa trabaho at ang kaibigan niyang si Eloisa. Napasimpleng tumatabi sa kuya niyang si George. Anong meron? Bakit narito kayong lahat? May alam ka ba rito, Nikolay? Tanong niya na bahagyang inilingan ni Nikolay. Wala. Kaya nga nagulat din ako na narito silang lahat kasama sila mommy at daddy. Nito saka tumingin sa kaibigang si George. Oh, huwag ninyo akong tanungin sa bagay na to. Ang alam ko lang ay naghahanda na sila sa nalalapit niyong kasal. Malay ko sa plano nila. Ni Leo, na panayang peksi sa braso na kinakapitan ng kaibigan niyang si Eloisa. Natatawa talaga siya sa kaibigan niya na pinanindigan ang pangungulit sa kuya niya. Hoy Winner, itong kaibigan mo na to, may lahi bang tuko? Kanina pa to kapit ng kapit sa akin. Nito saka binigyan ng masamang tingin ng kaibigang si Loisa. Kuya, mabait ang kaibigan kong yan. Niya na inilingan ng kuya niya nang tuluyan na siyang lumayo sa mga to. Ayaw niyang pakialaman ng kaibigan niya. Bahala ito kung paano aakitin ng kuya niyang masungit. Nang makalapit na sila sa mga magulang nila, ay agad lumawak ang ngiti ng mga to. Kayo ha? Magpakasal muna kayo bago gumawa ng baby. Ani ng ina ni Nikolay, na agad niyang pinamulahan ng muka. Mom, walang ganun. Nirerespeto ko si Winner. Hindi ako gagawa ng hakbang para masirang tiwala sa akin nila uncle at auntie. Ani Nikolay, na agad sinagundahan ni Daddy. Uncle pa rin ang tawag mo sa amin. Mas mabuti pang tawagin mo na rin kaming mommy at daddy. Total naman, konting panahon na lang. Ikakasal na kayo ng anak kong to. Ani ng ama niya, na agad niyang sinang-ayunan. Kaya nga, ako nga mulat sa pool kahit hindi ka pa umaamin sa akin. Mommy at daddy na ang tawag ko kina uncle para masanay ako. Aniya na tinawanan ng lahat. Grabe kayo, talagang may paparty pa kayo para sa engagement namin ni Nikolay. Katunayan nga po niyan, tinanggap ko na ang alok niyang kasal sa akin. Aniya saka itinaas ang kamay at pinakita sa lahat ang makinang na singsing na binigay sa kanya ni Nikolay. Agad naghiyawan at nagyakapan ng magbalae nang makita ang singsing sa daliri niya. Bilis mo pare. Ani Leo saka tumingin sa kanya. Ikaw kuya, kailan mo sasagutin si Eloisa? Tanong niya na agad sinimangutan nito. Ewan ko sa'yo, hindi siya ang type ko kaya walang mangyayaring sagutan sa pagitan naming dalawa. Nito saka tumingin kay Eloisa. Nakasalukuyang kausap si George. Teka, anong meron sa dalawang yun kuya? Tanong pa niya sa kuya niya. Malay ko, di ba siya yung manliligaw mo? Bilis makamove on sa'yo ah. Nito na hindi nakatakas sa paningin niya ang masamang tingin na pinukol ng kuya niya sa mga ito. Mukhang lumalove life na ang kaibigan ko kuya. Niya rito na agad nitong sinamangutan. Saka siya iniwan. Lumapit sa kanya si Nikolay at saka siya tinanong. Bakit parang mainit ata ang ulo ng kuya mo? Tanong nito na nginisihan niya. Nakikita mo yon? Turo niya kay Eloisa at George. Pero imbes na magtanong kung bakit ay sumimangot ito. Hala siya, pati ikaw sumimangot rin? Bakit kasi invited din ang lalaking yun? Nito na tila nahulaan na niya ang dahilan ng pagmamaktol nito. Selos ka sa kanya no? Niya rito na lalong nagpasama ng mukha nito. Huwag ka nang magselos doon, ikaw lang ang mahal ko. Niya rito sabay halik dito. Nakita niyang biglang pag-aliwalas ng mukha nito sa ginawa niya. Matagal bago natapos ang party nila. Medyo naparami na rin ang inom niya kaya bahagya na siyang nasusuka. Ayos ka lang? Bakit kasi uminom ka ng marami? Tanong ni Nikolay sa kanya na nginitian lang niya. Kasi masaya ko. Napasakin ka na kasi. Niya na bahagyang tinawanan Nikolay.
Ano ka ba? Ako nga ang dapat maging masaya dahil sa edad kong to, nagustuhan mo ko. Nito sa kanya. Saka siya binuhat at inupo sa sofa ng sala. Sandali, kukuha ko ng maligamgam na tubig at towel para ipuna sa'yo. Nito sa kaakmang tatayo. Pero kinapitan niya ito sa batok at hinalikan. Naramdaman niya ang bahagyang tulak sa kanya ni Nikolai. Baka makita tayo nila mommy at daddy dito. Nito pero hindi niya ito pinakinggan. Bagkusay, idinikit pa niya ang sarili niyang katawan dito. Tigil ang hininga ni Nikolai nang ilayo niya si Winner sa katawan niya. Alam niyang lasing na lasing si Winner. Kaya lang nito iyon ginagawa. Kaya naman ang muli niyang ilayo si Winner sa kanya, ay napangiti na lamang siya. Tulog na kasi ito habang bahagyang nakanganga. Agad niyang binuhat ito at dinala sa kwarto. Inilapag niya ito sa kama at kinumutan. Pero bago niya ito tuluyang iwan, ay hinalikan muna niya ito sa noo. Nang maisara niya ang pinto ng kwarto ni Winner, ay nagulat pa siya sa kaibigang si Lay. Nakatayo ito sa gilid ng pinto habang hawak ang bote ng beer. Anong ginagawa mo dyan? Tanong niya na agad nginisihan ng kaibigan. Ginulat mo ko. Aniya. Wala naman. Nakita ko kasi kayo ng kapatid ko. Anito. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Hinatid ko lang siya sa kwarto niya. May pangako ko sa'yo, tinupad ko yun. Hindi ko pinakialaman ang kapatid mo. Aniya na agad nginitian ni Leia. Alam ko, may tiwala naman ako sa'yo. Anito. Inom tayo sa baba. Aya ni Leia na agad niyang tinanguan. Inakbayan pa siya ni Leia at saka sila sabay na bumaba. Uminom pa sila kasama ang ilan nilang mga kaibigan. Kinabukasan ay agad napahawak si Nikolai sa ulo nang maramdaman ang pananakit nito. Napatingin siya kay Leia. Tulog pa rin ito kaya naman inayos niya ang sarili, saka nagpa siyang bumaba. Pagbaba niya ay nadatnan niya ang mga magulang nila na kumakain sa dining table. Gising ka na pala anak. Umalis nga pala ng maaga si Winner kasi may duty raw siya. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Tanong ng mommy niya habang kumakain kasama ang mga magulang din ni Winner. Dito na rin kasi nila pinatulog sila mommy dahil napasarap sila ng inuman at kwentuhan. Hindi po Medyo naparami po kasi kami ng inom ni Lay kagabi. Kaya siguro, hindi na siya nakapagpaalam sa akin. Aniya sa magulang nila. Saka kinuha ang cellphone at nagdial. Naka-off po ang cellphone niya. Pupuntahan ko na lang po siguro siya doon para masiguro na nasa ospital na siya. Aniya sa mga magulang na agad tumango. Pero bago ka umalis ay kumain ka na muna, mahirap na. Walang laman ang tiyan mo. Ani ng mommy ni Winner. Kaya wala siyang nagawa kundi umupo sa dining table at sumubo. Nang makakain na siya ay agad siyang nagpaalam at nagtungo sa kotse at sumakay. Nang makarating siya sa ospital, ay natanaw niya si Winner na masayang nakangiti sa mga pasyente habang inaasikaso to. Nakita niyang napatingin si Winner sa gawin niya. Lalapit sana siya pero biglang may babaeng lumapit sa kanya at nagtanong. Magandang babae at halatang nagpapapansin lamang sa kanya. Napatingin siya kay Winner pero tinalikuran na siya nito at hinarap ang ilang mga pasyente. Saktong uwi na nila Winner nang makita niya itong lumabas ng gate ng ospital. Lalapit na sana siya pero may biglang kotse na lumapit dito. May bumabang matangkad na lalaki at may inabot na pulang rosas kay Winner. Napakuyom ang kamao niya nang makitang tinanggapi yun ni Winner. Agad siyang lumapit sa mga to at inakbayan ng nobya. Nagulat si Winner nang biglang may dumantay sa balikat niya. Pagtingin niya si Nikolai, maitim ang mukha habang nakatingin kay Renz, ang anak ng CEO ng ospital. Nagpaparamdam ito sa kanya, pero gaya ni George noon ay tinanggihan niya rin ito. Agad din namang nagpaalam si Renz sa kanila nang makitang tila seryoso ang mukha ni Nikolai. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Nikolai?
Tanong niya na lalong nagpasama sa mukha nito. Sino yon? At itong bulaklak, akin na nga to. Nito saka kinuha sa braso niya ang bulaklak at tinapon sa malapit na basurahan ng ospital. Natatawa siya sa kinikilos ni Nikolai, pero hindi niya yon pinapahalata. Masama pa rin kasi ang loob niya rito. Siya na nga ang lumalandi dito kagabi pero hindi man lamang siya nito pinapansin. Pakiramdam tuloy niya'y hindi siya kaakit-akit sa paningin ng nobyo. Sa susunod, kapag lumapit siya sa'yo, sabihin mo sa kanya na ikakasal ka na sa akin. Huwag na pala, araw-araw na lang pala akong pupunta rito para malaman niya na may mapapangasawa ka na. Nito na, hindi na niya napigilang tawanan. Para kang sira. Buti nga siya napapansin ang ganda ko eh. Pero ikaw, kahit anong pagpapapansin ko sa'yo kagabi, ni hindi ka malang naaakit sa akin. Bakit? Hindi ba ako kaakit-akit sa paningin mo? Aniya rito, na biglang sumeryoso ng tingin sa kanya. Kung alam mo lang kung gaano ako mabaliw sa ginagawa mo sa akin kagabi, pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil yun ang pangako ko sa kapatid mo at sa mga magulang mo. Hindi kita papakialaman hanggat hindi tayo kasal. Pero dahil sa nakita ko kanina na manliligaw mo, hindi na ako papayag na umandar ang araw na to na hindi tayo kinakasal. Nito saka siya hinawakan sa kamay at dinala sa kotse. Pinaandar nito ang kotse at agad na may tinawagan. Ninong. Ni Nikolai sa kabilang linya. Tinawagan nito ang ninong niya na isang mayor. Nasaan po kayo? Nasa munisipyo po ba kayo? Gusto ko po sanang pakasalan ng nobya ko. Nito na nagpalaki ng mata niya. Hindi na niya nagawa pang umangal nang marinig niya na sumang-ayon ang ninong nito na ikasal sila ngayong araw. Para siyang robot na sunod-sunuran na lang sa mga nangyayari. Hanggang sa natagpuan na lamang niya ang sarili na kasama niya si Nikolai sa isang private resort. Nasa isang kwarto sila at parehas na hindi nag-iimikan. Pakiramdam niya ngayon ay nag-iinit ang mukha niya. Hindi na lang sila basta magnobyo lang kundi mag-asawa na. Napatingin siya sa singsing na nasa daliri niya. Bakit ang tahimik mo ngayon? Nito na kinapitlag niya. Kasi naman, ang bilis naman ng mga nangyari. Hindi ako makapaniwala na mag-asawa na tayo. Aniya, hindi niya magawang tignan si Nikolai dahil nahihiya siya. Maligo tayo. Maligo? Tayong dalawa? Tanong niya na kinatawa ni Nikolai. Napasimangot siya ng tignan nito. Kagabi, kung akitin mo ko, parang asawa na kita. Tapos ngayon na asawa na kita, parang bigla kang nahiya sa akin. Nito saka lumapit sa kanyang kinaupuan. Patawa ka? Hindi kaya? Tanggi niya saka sinalubong ng tingin ng asawa. Pero imbes na makipagtitigan, ay bigla siyang kinabigat hinalikan ni Nikolai. Halik na maalab at punong-puno ng pagmamahal. Napakapit siya sa batok nito at agad na ginantihan din ito ng maalab na halik. Kinabukasan ay matinding sikat ng araw ang nagpagising sa diwa nila ni Winner. Pagdilat niya ng mata, ay mga mata ni Nikolai ang kanyang nakita. Titig na titig ito sa kanya, habang hinahawi ang buhok na nakatabing sa mukha niya. Napakaganda mo talaga. Nito saka siya kinabig patungo sa dibdib nito. Dinig na dinig niyang mabilis na tibok ng puso ng asawa, dahilan para mapangiti siya. Ang ingay ng puso mo, Nikolai. Aniya saka tiningala ang mukha ng asawa. Ngumiti ito sa kanya, saka hinalika ng noo niya, pagapang patungo sa labi niya. Kasama kasi kita. Nito na kinangiti niya. Nagugutom ka na ba? Tanong pa nito sa kanya na agad niyang tinanguan. Pagkasabi niya noon ay agad itong tumayo at inayos ang sarili. Nagpa-deliver ito ng breakfast na agad din namang dumating. May bulaklak din na kasama na agad inabot sa kanya. For my lovely wife.
Nito na agad inabot sa kanya saka siya hinalikan. Kinuha naman niya agad ang bulaklak at masaya silang kumain habang nagkukwentuhan. Isang taon na ang lumipas. Masaya sila ni Nikolai sa nagiging takbo ng career nila sa buhay. Mas nakilala na ang business nila Leo at Nikolai. Habang si Winner naman ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho sa ospital. Dahil yun naman talaga ang gusto niya, ang magsilbi sa mga nangangailangan. Pero kahit kumpleto na ang lahat sa kanilang mag-asawa, wala pa rin silang anak. Kaya naman yun na lang talaga ang tangi nilang hinihiling para masabi nilang mag-asawa na sila at isa na talaga silang masayang pamilya. Nasa ganong pag-iisip si Winner nang maramdaman niya ang yakap ni Nikolai sa baywang niya. Iniisip mo, Han? Tanong ni Nikolai na nagpabuntong hininga sa kanya. Iniisip ko lang kung anong posisyon bang magandang gawin para makabuo na tayo ng baby. Biro niya. Posisyon? Teka, ako nga rin. Iniisip ko kung effective ba yung nakikita ko sa TikTok na Tora-Tora style. Subukan kaya natin. Ganting biro ni Nikolai na agad nagpatawa sa kanila. Nasa ganun silang sitwasyon nang kumatok ang biyanan nila sa kwarto. Para ayain silang kumain dahil nakaluto na raw ito. Pero pagbukas pa lamang niya ng pinto ay parang biglang bumaliktad ang timpla ng tiyan niya. Mom, anong amoy yun? Ang baho! Aniya saka bumalik sa kwarto nila at doon sumuka nang walang inilabas. Agad na napasunod si Nikolai at ang mommy nito para kamustahin siya. Han, anong nangyayari sa'yo? May nakain ka ba? Tanong ni Nikolai, pero biglang sumingit ang mommy ni Nikolai. Naku, baka buntis ka na anak. Kailan ka ba huling dinatnan? Anito habang hinihimas ang likod niya. Teka. Aniya sabay takbo sa kalendaryo. Napatakip siya ng bibig nang makitang 5 araw na siyang delay. Bigla siyang nagsisigaw at agad na inutusan ng driver nila at yaya na bumili ng pregnancy test. Habang hinihintay nila ang inutusang driver, unti-unti namang nagdatingan ng mga magulang nila at pati na rin ang kuya niya at kaibigan na si Eloisa. Lahat sila ay excited sa magiging resulta. Nang dumating ang driver, ay 5 iba't ibang klaseng pregnancy test ang binili nito. Pumasok siya sa loob ng CR at agad na ginamit ang pregnancy test. Lahat ng yun ay pinatakan niya. Maya-maya lang ay nagtitili siyang lumalabas at ibinalitang buntis nga siya. Halos lahat ay biglang naghiyawan at nagtatalon. Lalong-lalo na si Nikolai na agad yumakap sa kanya at humalik. I love you, Han. At maraming salamat kasi binuo mo ang pangarap kong pamilya. Anito saka muli siyang niyakap. Ang puppy love ay kadalasang pinagdaraanan ng mga kabataan. Pero dahil bata pa, ay dapat matutong kontrolin ang emosyon. Huwag masyadong magmadali. Dahil baka imbes na makabuti ay makasira pa ito ng iyong kinabukasan. Minsan akala nating tama na pero hindi pa pala. Kaya matutong maghintay. Dahil ang marunong maghintay ay may magandang kinabukasang naghihintay. Wakas. 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 Wakas.